Ang mayamang kasaysayan ng ating bansa, nasaksihan ng mga estrukturang sintanda na ng ating mga bayani. Pero ang mga bahay at gusaling sumasalamin sa ating kultura, nawawalan din ng saysay kung hindi natin iingatan at pahalagahan. Balita ka din ni Trisha Zafra. Dito sa Vigan, mapabata o matanda, pamilyar sa kanilang kasaysayan. Kaya bagaman kasabay ng takbo ng panahon ang kanilang pamumuhay, ang mga gusaling matanda pa sa ating republika, matayog pa ring mga nakatayo at napanatili ng maayos. Identity natin to bilang Pilipino. Kung meron silang Eiffel Tower sa Paris, and they care about it, we have to also care for our own. Kaya naman ang turismo sa Vigan, patuloy ang pag-usbong. Salamat sa mga gusaling ito. Sila yung nag-uudyok sa mga turista na papunta dito sa Vigan, ma'am. Ito ang Vigan, inalagahan yung mga lumang bahay po. Malaking tulong ang mga ordinansang ipinasa ng lokal na pamahalaan sa pagpapanatili ng itsura ng lugar. Pag magpatayo ka ng bahay dito sa malapit na mga lumang bahay, ganyan din ang itsura, ma'am. Bagong bahay pero ang design niya, lumang bahay rin. Pero sa mga hirap o kinakapos sa pondo, may epektibong paraan ang mga nagmamay-ari ng bahay para mapigilang mabulok ang kanilang mga antigong tahanan. Iparantahan namin itong bahay para sa pang-maintain naman itong bahay. Yung kinikita po nitong bahay, dito lang siya umiikot, pang-bayad ng bills, pang-maintain. Tapos kung ano yung nasisira, pinapaayos namin. At kahit ang mga bahay na napabayaan, hindi hinahayaang masayang. Kung din po, kasi pag bagong kahoy ang inilagay mo, madali lang masira. Aanayin lang siya. Kasi yung mga lumang kahoy, matitigas sila eh. Matatagpuan naman ang tinaguriang Paris ng Silangan sa gitna ng ekta-ektaryang taniman ng tubo sa Negros Occidental, kung saan may pinakamaraming heritage houses na idiniklarang National Treasure ng National Historical Commission of the Philippines. Isa rito ang Balay Negrense, mansyong itinayo noong panahon pa ng mga Kastila, saksi sa magarbong pamumuhay ng mga hasyendero noon. Muntik na itong masira ng tuluyan kung di lang kinonvert at ginawang museo. Puno ng talahib dito, punong-puno ng talahib. 12 years of nobody taking care of it took its toll. One day, nahulog na lang basta yung lugar doon. That place, that one corner there, it just fell. Napaayos ang bahay sa tulong ng Tourism Department noong 1989. Sa ngayon, may 2 pang heritage houses na nagsisilbing museo sa Silay. Ang iba, kinonvert at ginawang tindahan, bakery at iba pang establishmento. Diba, our own heritage. So it comes from there. If you really value it, you are committed to it, then you'll probably take the effort or take the initiative to now do the necessary work in order to get it further recognized. Sa buong Pilipinas, may 5 UNESCO World Cultural Heritage Sites. May 170 historical sites naman na kinikilala ng NHCP. Isa sa mga historical sites na ito, ang Bahay Alberto, na minsang naging tirahan ni Gat Jose Rizal. Kamakailan lang, ilang bahagi ng Bahay Alberto ang tuluyan ng gumuho. Ayon sa batas, prioridad ang mga historical sites na ito na pondohan ng gobyerno para mapreserba, maproteksyonan at maibalik sa dating itong anyo. At kung di na kaya ng may-aring pangalagaan ng kanyang bahay, ang NHCP na mismo dapat ang aaksyon. Pero wala naman daw budget ang NHCP para sa mga ito. Karaniwan kasing hindi naaprubahan ang budget ng NHCP at kung naaprubahan man, di hamak na mababa at di sapat para mapanatili ang mga heritage sites na ito. Ang pondo ng gobyerno ay kulang na kulang. Marami pa sila ibang problema na dapat bigyan ng alokasyon ng pera ng pamahalaan. Pero para sa bansang mataas ang kontribusyon ng turismo sa ekonomiya, malaki daw ang potensyal ng mga heritage sites na ito na makatulong sa pag-unlad ng isang lalawigan gaya na lamang sa Vigan. Trisha Zafra, GMA News.